So, eto nga po nga dalawang kapatid nitong si Dondon Patidongan ay sinasabi na huli daw po sa Cambodia. Pero ang totoo daw, eto daw ay inayos o inarrange ang kanilang pag-uwi para po mag-witness. Kumbaga, ito yung mga magiging susi. Dagdag po na katauhan na makakapag-solve dito po sa kaso ng mga nawawalang sabungero. So ngayon, ito po yung balita ng bilyonaryo. Pakinggan po natin. Nasa kustudiya na ng PNP ang dalawang sinasabing missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kilalanin kung sino sila sa agenda report ni Joash Malimba. Nasa kustudiya na ng PNP ang dalawang umano'y missing link sa missing sabungeros case. Ang dalawang taong ito nadiskubreng kapatid pala mismo ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Sila sina Ella Kim at Jose Patidongan, parehong directly involved sa mga operasyon ng missing sabungeros case. Si Ella Kim ang nakuna ng CCTV na nag-withdraw sa isang ATM gamit ang account mismo ng nawawalang sabungero na si Melbert John Santos. Si Jose naman, ayon sa PNP, ang isa sa mga nakuna ng litrato na bitbit ang nawawala ring si Michael Bautista habang nakaposas. Nitong July 22, nakuha ng PNP ang magkapatid na Patidongan mula sa Cambodia at napag-alamang si Jose may conviction at nakabingbing warrant of arrest pala mula pa noong 2018. Ayon kay PNP spokesperson General Jean Fajardo, hindi kailanman binanggit ni Patidongan na kapatid niya ang dalawang taong iniimbestigahan ng CIDG. Isang bagay na agad pinabulaanan ni Patidongan. Kaya naman, pagkuha yung kapatid ko at dahil inopen ko yan kay Secretary Boyeng Remulla. Ngayon, nung nag-usap-usap kami, balikan ko lang po yung pakikipag-usap namin kanina kay Justice Antonio Carpio, Senator Pingnot. Nalipat po. Nasa na kinuha namin siya. Lalit. At ko yan kay isang bagay na agad pinabulaanan ni Patidongan. Kaya naman, nakuha yung kapatid ko. Pin ko yan kay Secretary Boyeng Remulla. Ngayon, nung nag-usap-usap kami ni Colonel Ali at nabanggit. Parang mahina itong aking speaker. Naririnig niyo po ba? Ayan. Naririnig niyo po ba yung aking pine-play na video? Ito po nga si Dondon Patidongan, hindi natin masisisi kung hindi niya sabihin na kapatid niya ito sa PNP. Dahil po, nag-iingat kasi napansin naman natin na talagang ito po nga mastermind na tinutukoy ni alias Totoy ay medyo makapangyarihan po dahil nga 'di ba nitong kahapon saka kanina po balita yung patungkol kaya General Macapas na parang pinag-iisipan na tauhan daw o bata daw ni Atong Ang. Teka, mahina kukuha lang po ako ng isa pang speaker. Yan, sandali lang po. Para mas maganda ang ating kwentuhan. Iba nangyari dito. Pakikuha nga. Hindi na malaki. Mahina. Nandiyan. Power off. Maliit lang yung gamit natin speaker Gamitin na natin itong malaki. Talagang solid ang sound. Eto, nagpalit po ako ng speaker na papakinggan natin.
Patayin natin yung mga Kasuhan si Patidongan. Ani Ryan Bautista, walang kahit anong paliwanag siyang natanggap kung bakit dapat kasuhan ng kanilang testigo. Ito yung sinabi ni Kuya Odile noon. Mac, yung paliwanag ni PNP spokesperson Jean Pajardo, yun talaga ang proseso ng batas. Piskalya ang magdedesisyon kung qualified si alias Totoy na maging witness. Tama po. May kaso pero walang hatol. Uso yan, sabi ni Renato Enorino. Actually, Kuya Odile noon, ilang beses na nating nakita na yung mga kinakasuhan muna, 'di ba? Sila po yung nagiging star witness, 'di ba? Nakita natin 'yan sa Visconde Massacre, sa dito sa napakarami nating nasubaybayan ng mga kaso na eventually yung ilan sa mga kumbaga naging suspect, sila yung nagiging star witness. Dito kaya alias Totoy, ang alam ko meron na din siyang kaso. Kasama siya, 6 sila na nakasuhan patungkol diyan sa missing sabungero. At alam ko yung kaso nila na yan, nakapagpiyansa sila ng nasa tig 3 milyon kada isang tao. Imagine niyo yon, 3 milyon kada isang tao. So 18 million ang naging piyansa nung 6 na gwardiya ng Manila Arena. Si alias Totoy, siguro kaya niyang magpiyansa ng 3 milyon. Dahil may kaya naman to, nakikita natin ang mga pantalon nito, True Religion. Yung mga sapatos nito, parang nakita ko yung isa, Gucci. Mayaman itong si alias Totoy, may pera. Siguro kaya niya magpiyansa ng 3 milyon. Pero yung mga kasama niya na nakasuhan patungkol dito sa missing sabungero, yun yung questionable. Paano sila nakapagpiyansa ng 3 milyon? At sino ang gumastos o nagpiyansa para sa kanila? Dahil po sila ay mga suspect sa missing sabungero. Pero sila po ay piniyansahan ng ibang tao. Meron pong ibang nagpiyansa. Yan po ang nakuha natin sa mga comment section. Meron pong ibang nagpiyansa para dito sa mga gwardiya na ito. Hindi sila mismo ang nagpiyansa sa sarili nila. Kumbaga, yung pera galing sa ibang tao. Kaya after na mapasok siya bilang state witness, may kaso siya na kidnapping. Pero parang hindi po Parang hindi po yata pa napapatunayan yung sa kidnapping. Sabi niya meron lang siyang nakaalitan doon sa kaso na yon. Matagal na kay Atong Ang yan, personal bodyguard niya yan. Hindi po parang personal bodyguard lang Parang katiwala talaga. Kasi yung mga game farm ni Atong Ang, siya din ang namamahala. Hindi lang siya basta bodyguard katiwala talaga na kumbaga trusted talaga na tao ni Atong Ang. Kaya nga marami siyang nalalaman. Sa ini-insist nila sa akin, isa raw po si Don ito. Na alam natin na pag-aari Kahit anong paliwanag siyang natanggap kung bakit dapat kasuhan ng kanilang testigo. Basta ini-insist nila sa akin, isa raw po si Don Patidongan sa kakasuhan. So siyempre, mag-iisip ako, bakit naman kakasuhan yun? Anong cause? Samantalang po pagdating sa case namin, wala naman po kinalaman si Don Patidongan sa dapat kasuhan. Kaya doon po ako nag-trigger. Police Major Mangosan po ang nagsabi sa akin at ang sabi niya sa akin utos lang na nakakataas. Sa kasalukuyan, mayroon ng commitment order si Jose Patidongan sa New Bilibid Prison para harapin ang kanyang kaso. Mananatili naman si Elakim sa kustodiya ng CADG. Paninindigan ng PNP, lahat ng operasyon ng CADG ay isinagawa within the bounds of law. Patuloy rin daw silang tututok sa investigasyon para maibigay ang hustisya sa mga pamilya ng missing sabungeros. Para sa agenda, Josh Malimban. Ayun. Ate Janet Rosario, hello po. Sinabi na yan ni Patidongan na si Atong Ang tumulong sa kanila, magtago sa kanila, di ba? Tama po. Nabanggit na po ni alias Toto yan sa ilang mga interview na ito nga pong si Atong Ang daw ang nag-finance
para sila'y makapagtago. At yun daw pong meron sinabi sa Parañaque ba, parang ganon, sa isang bahay daw ni Atong Ang, doon daw po ito tumira. Itong mga gwardiya na nakasuhan po, na napiansahan ng tigta 3 milyong piso. Imagine niyo yun, kasi di ba syempre, ito lang yung punto doon. Kung wala talagang kinalaman si Atong Ang, bakit siya ang magpapiansa dito sa iba pang mga gwardiya? Nakasama ni alias Totoy na nakasuhan patungkol dito sa missing sabungero. 'Di ba? Kaya nga po itong kumbaga itong partisipasyon dito ni Atong Ang o yung kanyang nalalaman dito, kumbaga, talagang tagisan sila ni alias Totoy ng kanilang mga depensa at ng kanilang mga atake. Diba? Nakita natin, umatake si Totoy, totoo ang kanyang atake, talagang yung kanyang sinabi na information ay totoo, meron talagang mga nakuhang mga buto, kalansay doon po sa Talik. Diba? So, yun yung sinabi ni alias Totoy na talaga namang nakapagpatahimik dito po sa kampo ni Atong Ang. Kita nyo, wala nang press con, wala nang kumbaga mga statement, wala na. At eto nga, meron nga nagsabi na parang itinuturo po ng kampo ni Atong Ang, itong Patidongan Brothers Syndicate, na sila daw po talaga ang may kinalaman sa nangyari sa mga sabungero. Pero, hindi po nagpapakilala. Siya, kumbaga, hindi niya sinasabi kung ano yung pangalan nung nasa legal team daw ito ni Atong Ang. Diba? So, parang mapapaisip ka na nga talaga dahil nga po, ang mga sinasabi ni alias Totoy, 'di ba? Talagang siya, Talagang tumatama. Meron talagang katotohanan at talagang accurate yung kanya sinasabi. Kaya kita nyo, kampo ni Atong Ang nitong mga nakaraang panahon ay tahimik na lang po at hindi na nagbibigay ng komento. Tapos yung sa nabanggit po na sinabi nga na etong si alias Totoy o Dondon Patidongan ay kakasuhan po. Yun kasi talaga yung nakikita natin na dapat gawin o proseso. Magiging suspect muna etong si alias Totoy. Pero hindi lang natin alam kung meron bang exemption yan. Merong exemption o meron bang kumbaga ibang way para itong si alias Totoy ay hindi na makasuhan at siya ay maging star witness na lang. Hindi natin alam yan kung ano ang pwede na maging exemption dito kay alias Totoy. Kasi nga po, si alias Totoy naging suspect na ngayon, kung hindi talaga siya kakasuhan dito sa issue na ito, paano makakapag-desisyon ang korte na siya po ay gagawing star witness? Diba? Saka sabi nga, diba, ang natin sa star witness, magiging star witness ka lang kung ikaw ang merong lesser na kasalanan doon sa isang krimen. Nako, paano yan? Di ba? Parang napakahirap po ng magiging desisyon ng korte dito. Kasi parang ang lumalabas si alias Totoy ay meron talagang, kumbaga siya yung isa sa mga may alam sa operation dito sa mga missing sabungero. At bakit pinayagan niya ang mga tao niya na magpagurgur ng mga sabungero kung hindi niya pinayagan? Ayan, nako. Depende sa lalim ng involvement mo sa kaso, pero ang desisyon ay nasa korte pa din. Yan. Yun nga, Kuya Odi, di ba? Kumbaga, etong nangyayari ngayon sa missing sabungero. Kasi, kumbaga, hindi natin to ganong na topic
di ba, nagkaroon ng mga bagyuhan, habagat, nabaha ang Metro Manila, tapos nagkaroon ng SONA, nabisi tayo sa ibang topic. Pero nung binalikan ko ngayon, kanina lang may upload ako, parang ang dating na ngayon si alias Totoy, 'di ba? Sabi nga nung isang kaanak ng mga sabungero, parang ayaw nilang kasuhan kasi eto nga yung kumbaga naging whistleblower nila Ito yung kumbaga naging tulay o parang naging susi para malaman na ang mga sabungero ay nandoon sa Taal Lake. Kumbaga, parang ito ang kanilang savior. Ito ang hero para sa mga pamilya ng mga sabungero, di ba? Tapos parang ayaw nilang kasuhan to. Siguro dapat maipaliwanag dito sa pamilya ng mga sabungero na kailangang makasuhan itong si alias Totoy bago siya maging state witness o star witness. Di ba? Sana may magpaliwanag para parang nangyayari kasi parang nagugulo yung investigasyon kasi parang nagkakaroon ng conflict Si alias Totoy, tiwala siya sa DOJ. So, ang DOJ kumikilos ng hindi nalalaman ng PNP. Ang DOJ may sarili silang galaw, may sarili silang kilos para masolve ang kaso na ito. Ngayon, kapag ang PNP, di ba, kunwari magsalita si alias Totoy sa PNP, parang wala siyang kumpiyansa. Parang nag-iisip siya na pwedeng yung kanyang mga sinasabi ay kumbaga mapaghandaan o magamit sa kanya, mabaligtad siya. Di ba? Yun ang naiisip ko na kaya katulad niyan, kapatid niya, yung nag-withdraw sa bangko. Tapos yung dininay niya na yung isa sa kanyang kapatid ang may akay-akay doon sa nakaposas na si Bautista. Sabi niya hindi daw yun yung kapatid niya. 'Di ba? Kumbaga parang ito sa tinde ng mastermind dito sa kaso ng mga sabungero, sobrang ingat ni alias Totoy. Kahit sa PNP parang hindi siya nagtitiwala. May tiwala siya kay General Torre. 'Di ba? Kaya nga siya lumabas sabi niya dahil malaki tiwala niya kay General Torre, alam niya na hindi ito mababayaran ni Atong Ang. 'Di ba? Yan ang sabi ni alias Totoy. Pero 'di ba, sa ibang tauhan siguro ni General Torre, dun siya walang tiwala, 'di ba? Kaya nako parang nagugulo nga po talaga etong investigasyon dahil ang nangyayari nga po kapag pinakinggan mo talaga yung balita o yung sinasabi ni alias Boy, isa sa mga kamag-anak ng mga sabungero, parang ang iisipin mo si alias Totoy talaga ang magiging mastermind dahil pinapakasuhan. Kaya yan po yung ating kanina kumbaga ating napagtanto na parang andito si alias Totoy. Parang medyo delikado kasi kailangan pala talaga siyang makasuhan. Okay. Ito yung